Exodus chapter 20, verse 12. Mao ni ato mga teksa, Exodus chapter 20, verse 12, Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, Deuteronomy chapter 27, verse 16, Exodus chapter 21, verse 15 and 17, Proverbs 20, verse 20. Okay. Exodus 20, verse 12. Chapter 20, verse 12. Gingon pagsulti diri sa Exodus chapter 20, verse 12, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Okay, balik ko na ko. Honor thy father and thy mother, that the days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Okay? Deuteronomy chapter 27, verse 16. Deuteronomy 27. Deuteronomy chapter 27, verse 16. Cursed be he that sitteth light by his father or his mother, and all the people shall say, Amen. Paliw kog basa ragod mga igsuon sa Binisaya ani. Hinunglo ang dili pagkataod sa iyang amahan kung sa iyang inahan, o pagkaingon ang tibuok katawhan, hinaot unta. Na, tanawa? Usbara ko basa, Brad? Hinunglo ang dili pagkatahod sa iyang amahan kung sa iyang inahan, o pagkaingon ang tibuok katawhan, hinaot unta. Grabe. Pasultion pag yun ang mga tao no, nga hinaot unta. Grabe naman na, oy. Kung di ka mo respeto ba sa imong mamag papa ba, mahimo kang tinunglo. Ato nin tanaw mais Bible no na. Okay. Balik kong abli sa inyong Bible. Exodus 21, verse 15 and 17. Exodus 21. Sugod sa Exodus chapter 21, verse 15, unya, laktawi lang ng verse 16, diretso sa 17. Palik og basa. O magasamad sa iyang amahan kung sa iyang inahan, pagkapatyon gayud siya. O siya nga magatunglo sa iyang amahan kung sa iyang inahan, pagkapatyon gayud siya. Grabe no. And he that smiteth his father or his mother shall be surely put to death. Okay. Verse 17. Grabe. And he that curseth his father or his mother shall surely be put to death. Balik ko basa sa 17. Ang mutunglo sa iyang amahan o inahan lang patyon. Tanawa. Now karon dili ni literal nga patay. Sa ako nang gikaingon, pag maghisgot gani ang Old Testament nga patyon ka, ang application anis New Testament, you will experience separation.
Dili literal nga patay. Sa kaniadtong panahon, patay dyan na sa Old Testament. Kaya nga naman, mauman to'y dispensations balaod. Pag abot ni Jesus Christ, mo to'y dispensation sa grasya, hangtod sa atong panahon karon. Now, karon, balikon ako, pag maghisgot gani ang Bible o kamatayon, kuha na siya, pagkahimuwag. So, sa dihang mahimuwag ka, gikan sa imong pagkahiusa sa Dios, nga naka-experience kag harmony, abundance, kalinaw, kalipay, gugma, sa dihang naka-experience ka sa beneficious pagkahiusa, the moment imong tunglohon imong papa o mama, or dapatan nimo imong mama or papa, you will experience, gitawag nato sa Bible mga igsoon og kamatayon. Now, ang kamatayon sa Bible dili na parehas sa ato ang definition unsa ang kamatayon nga ibutang kas minteryo, no? Dili na mo'y kamatayon sa Ginoo. Ang kamatayon sa Ginoo is magpuyo ka sa sakit, kasakit, problema, limitasyon, kalisod sa kinabuhi. Mao na siya pasabot sa kamatayon, separation. So, diri makita na to nga kung tungluhon nimo imong mamag papa, dapatan nimo imong mamag papa, ang imong kinabuhi magkalisod-lisod yun. Now, again, balikon ako, kita tanan ni agi gyud tag pagkabata. Nga butas pagkahamtong, wala na magpasabot, nga wala na kay ginikanan. Okay? Nakuha ko ninyo mga iso, nasabtan ninyo. So again, balikon ako ha, ang kamatayon pagkahimuwag. So once mahimuwag ka, all sorts of problems, sickness, diseases, limitation, and poverty, all of it are existing. Once a person or an individual is living in a state of separation. Okay, so, balik og ablis yung Bible, Proverbs. Proverbs chapter 20, verse 20. Proverbs chapter 20, verse 20. Kung tuluhon mo ang imong mga ginikanan, matakot ang imong kinabuhi sama sa suga nga mapalo diha sa kangit. Nawa ha, unsa gisulti sa King James Version, kato gibasang Stersonia, bagong binisaya na sis, no? Sa daang binisaya, paliw kong basa. Chapter 20, verse 20. Bisan kinsa nga magatunglo sa iyang amahan kun sa iyang inahan, ang iyang naparahan pagapalo mo palong ug diha sa kaitong sa kagigit. Tanawa unsa gisulti sa Bible, unsa pasabot ani. Now, whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Now again, balikon nako kini siya, pasabton ta mo ha sa wala makahibaw. Pag maghisgot gani ang Bible og kahayag, nagpasabot na siya og pagsabot. Balikon nako ha, pag maghisgot gani ang Biblia og kangit-ngit, nagsimbolo na og estado, kahimtang sa kangit, pagkaignorante. So light in the Bible, it means understanding. Darkness also in the Bible, it means ignorance. Now, asa mo na makita, Pastor? Okay, kini lang. Paspasan na to. Psalms 119, 130. Unsa gisulti sa Psalms 119, 130? Mao ni gisulti sa Psalms 119, 130. The entrance of your word, O God, it gives light, kahayag. The entrance of your word, O God, it gives light. Ang pagsulod sa pulong sa Dios sa atong kinasuluran, nagdala siya kahayag. The entrance of your word, O God, the unveiling of your word, O God, it gives light and understanding. Take note, ang relationship sa light o understanding, no? Synonymous ang duha, no?
It gives light and understanding to the simple. Sa ato pa, light sa Bible, light ha, light. Nagpasabot na siya og nagpasabot na siya og pagsabot. Muna kung atong basahon mga igsoon sa Proverbs 20 verse 27, atong basahon na Proverbs 20 verse 27, unsay gisulti diha? The spirit of man is the candle of the Lord. Ang espiritu sa tao ha, tagsa-tagsa, mauna siya'y lampara sa Dios sa atong kinasuluran. Ang problema, ang kondisyon ron, daghan kayong lampara, wa magsiga. Nahutdas lana. Wa na musiga. Unsa man na lana? Holy Spirit. Okay, so unsay gisulti sa Proverbs 20:20? Whoso curseth his father or his mother, his lamp, lampara, shall be put out in obscure darkness. Mo na matingala mo no, matingala ta ba? Ako adto na makapamalandong ko ba, makatan-aw bitaw ko sa mga bata bitaw nga musukol sa ilang ginikanan. Kana bitaw grabe na gyud kay imong pagsukol ba? Below the belt na gyud ba? Grabe na gyud imong pagsukol. Ilang mga desisyon no, what na magtunog. Nga naman, ang imong level of understanding, ang imong pagsabot sa saktong pangunahuna, gitangtang, gibutang kas extreme darkness, obscure darkness. Unsa pasabutan na obscure darkness? Extreme state of ignorance. Mo na magkaingon ka, grabe naman sa ni, ay wangin siya kakita nga mo na epekto siyang desisyon, di gyud kakita. Nga naman, gitangtang naman imong suga, nga mao ang imong lampara. Muna mo ingon ko mga igsoon nga, tulo mo guni kahutong, 3 levels man guni ang pagkinabuhi nato. Kung wala ka maedukar, you live your life under physical laws. Wala ka maedukara, you live your life under physical laws. Nagsalig ka diri. If you are educated, you live your life diri. Nga naman, higher na. Dili na ka totally governed sa physical laws. Unsa na may nag-operate sa imo ha? Your life is being operated. Unsa pa? Functioning on a higher level. Why? Because your life is now governed by mental laws. Mao na siya na edukar ka, di ana diri. Pero as we evolve, balikon ako, as we evolve higher, kay gusto dyo kag tubag sa kinabuhi ba? Gusto ka magpalawom ba sa imong relationships, Ginoo? Gusto ka magpalawom sa imong relationships, Ginoo? Ang atong consciousness mo evolve. Our consciousness will evolve from being physical at tungod na isog kay ka. You are so proud nga isog ka. Proud kay ka nga isog kay ka. Proud kay ka nga kung adto kas mga lugar ng mga igsuon nga daghan kay mo ay mga grado. Nya layo kay sa pulis, layo kay sa panggobyerno, proud kay ka nga daghan kag napatay. Pero actually, ang imong problema, you lack self-control. Why pagpugong sa kaugalingon? Kay kung kanang imong kaisog ibutang na nimo sa civilized society pa, adto gyud ka pa dong prisuhan ana. Mo na mo ingon ko mga igsoon, mo ni mo ingon ko no kini. Balik ko na kuning akong lesson gihatag laghapon. Kung naa gani tao nga makapasuko nimo, kontrolado ka ng tawhana. Now, talking about responsibility ha, balikon sa nako gamay itong akong gipang share sa mga previous Sundays. Kung naay tao maka-irritate nimo, naay pagpanghitabo nga maka-irritate nimo, naay tao nga masuko gyud ka, maglagot ka niya, that person, that condition, that thing controls you. Muna maingon ka, magtanaw kasi mong bana o sa imong asawa, unya nagpamadlong, unya masuko ka, ang imong bana mo nagkontrol nimo. You are not free. You are not free. Nga naman, suko man ka. Sa ito pa, inigtuslok na sa imo ha, inigtuslok na push button, pak, suko ka. Inigtuslok na po niya, malipay ka. Inigtuslok na po niya, mag-uol na po ka. So sa ito pa, somebody controls you. Nakuha niyo mga igsoon? Somebody controls you.
either by a particular person, condition, place, or thing. Nakuha ko yung mga isod. But, the moment we take full responsibility, the moment we take full responsibility sa atong thought life, sa atong words, o sa atong action, the more we gain control. Take note ha, the more we gain control, we start to reclaim our dominion, power, authority, and control. We start to reclaim our lost dominion. Sa unsang pamaagi, pastor? Unsa may mahitabo din ako, pastor? When I take full responsibility. When I take full responsibility, I gain more control sa akong thoughts, words, o action. Unsang klasehas control, pastor? Self-control. Dili control sa laing tao, kay di gyud na nimo makontrol ang tao. Di na nimo makontrol ang tao, di na nimo makontrol ang pagpanghitabo, di nimo makontrol ang pagpanghitabo sa gobyerno, pagpanghitabo sa tulido, pagpanghitabo sa imong palibot. You cannot control those events. You cannot even control the behavior and the attitude of your children. Naidisgrasya sa imong palibot, di mo na nimo kontrolado. Diha mo sud ang imong mga pag-ampo. Pero unsa may makontrol nimo? Ang imong action o reaction. Kana siya may atong makontrol. Nakuha ko niyo mga igsoon. Kining atong action o reaction mo ay atong makontrol. Now karon, the moment we take full responsibility, we are gaining more control. The more we gain more control, the more we gain and we experience freedom. Nganong freedoman? Pakiton ta mo ha, dara. Sabton ta mo, hinahinayon lang nato. The more I take full responsibility, the more I gain, reclaim, control, dominion, and authority. Stick ta sa control. Unsa nga control? Self-control. Nga naman, ang tao nga na self-control, sa Binisaya, anak mga igsoon, kamaumupugong siyang kaugalingon. Adto kag lugar nga way grado, daghan ang taas kay illiterate, taas kay tanan ang mga illiterate ba? Daghan kay illiterate ba? Padak-an na itos bukton dito. Ina patasan na ispinuti. And yet, they are so proud nga isog sila. Pero the main problem is their mind is underdeveloped. Nga naman, wa man ma-educate sa ways Ginoo. So kung di ka ma-educate sa ways Ginoo, nagyo kay problema. Ang education nakatabang to a certain degree pero dili pagihapon. Nakatabang lang pero wala gyud ma-curve fully 100% ang atong carnality. But once we go deeper sa atong relationships Ginoo, once mo palawom ta sa atong relationships Ginoo, mo palawom ta sa relationships Ginoo, makamao kang mo exercise og self-control. So, balik ko. Tanawa sa atong tanaw na ha, sa di pa ko mo padayon kay related ni sa atong tema karong kabuntagon. Tanawa ha, mo adto tag prisuhan. Pangutan-on nimo, Brad, gano napatay man nimo? Ano unsay kaso nimo, Brad? Patay, pastor. Dito ko sa Muntinlupa, maximum security, nakasulod ko. Na ako'y gi-interview dito. Brad, unsay kaso nimo, Brad? Patay, pastor. Kinsa may imong gipatay? Akong amo, pastor. Giunsam day kasi imong amo, sige ha masagugnod-nod nga akong naong pastor sa lababo. Usa ka higayon, pastor, pagtan-aw na ko, pastor, sa akong amo, pastor, nawa naman akong pananaw. Gipatay gyud nako silang duha, pastor, siyang asawa. See? Unsay problema? Self-control. Brad, gano'n nakawat mo ito mo, Brad? Wa na ko kapugong sa kawadon, pastor. Nganong imo man sa itong lalugos, Brad? Siksim ko kay pastor niya, masig kagi-agi sa matubangan niya, masig short ba? So, unsay problema? Self-control. All those people nga naasod sa prisuhan, dili man siguro tanan, pero almost 95%, their main problem is self-control.
Nakuha ko yung mga iso na samtaya. Ang purpose sa training is to inculcate in us self-discipline that will produce self-control. Now, karon, kining self-control. Posible ba nga naa kay self-control, wa kay pasensya? Wala ra ba na gitawag sa Biblia mga igsonog, fruits of the Spirit. Wa ra ba na S? Fruit of the Spirit, rabi ana. Posible ba nga naa kay self-control, wa kay pasensya? Dili pwede. Pastor, na ako'y pasensya, pastor, pero wala ko'y self-control. O, dili pwede. Dili po na pwede mo ingon ka, na ako'y self-control, pastor, pero ako'y pasensya. Dili po na pwede. Now, karon kini. Posible ba nga na kay self-control, na kay pasensya, unya wala kay pagpaubos? Ha? Posible ba nga naa kay self-control, naa kay pasensya, naa kay pagpaubos, unya wa kay gugma? O dili pud pwede. Sa ato pa, kanang gitawag na to, na kini universal niya, applicable gini sa tibuok kinabuhi. Kining pasensya, self-control, pagpaubos o gugma, magkuyog ni. Unya kinsa pud tong tawo nga dato kay sa pasensya, dato kayo sa pagpaubos, dato kay sa self-control, dato kay sa paghigugma, dato kay sa pagpasaylo, tagaan na sa Ginoo Paris mga igsoon nga gastusanan kayo. Kasabot mo unsay gastusanan? Kay kanang gugma, murang mo na kanang gugma, pagpaubos, pasaylo, pasensya, self-control, murang mo nagkwarta. Nga kinahanglan nining bunot nimo si mong bulsa, na kay maibot. Kay kung wala kay maibot nga pasensya si mong bulsa, unsa may sunod mga ison? Mao na moingon ang ubang mga bana o rasawa. Ayog yung hutda akong pasensya ha. Gamay na naman kayo nabilin. Nakuha ko ninyo mga ison. Gamay lang naman kayo. Muna mga ison, dire. Muna mo ingon ko, importante kaayo ang gitawag natong spiritual education. Kaya once we are educated spiritually, bisan pag magtambling-tambling ng imong palibot, nga naa na gyud kay katungod nga mapungot ug mabuto, you will always tell yourself that I am responsible. So when you say I am responsible, you are still in control of yourself. In control na tanawa nyo mayo, tanawa nyo, ang word dominion, ang usa sa synonym sa word dominion is power, authority, and management. So we have to manage ourselves. Muna, kuan kayo ba, nagrimag yun sa ako, ang akong gitun-an ako last year, nga naanak ko nga, civilization is the intelligent way of managing your emotion. Civilization is the intelligent way of managing your emotion. So meaning to say, a civilized person knows how to manage his emotions properly. Mao ka mo manage, balik ko na ko. Ang patience, dili pwede. Nga na kay pasensya, unya wa kay self-control. Dili pwede. Ay pastor, na ako'y pasensya. Pero wa ko anang self-control. Kanang self-control, pastor, o pasensya, na ako ana. Pero kanang pagpaubos, pastor, wala ko ana. Limitado ko ana. Uy, di pwede. Na ako anang self-control, pastor, pasensya, pagpaubos, pagpasaylo, pero wa ko'y gugma. Di pwede. Ano man, magkuyog man na sila. So muna mga igsoon, tanawa ha. Sa di pa ko mapadayon. When we take full responsibility, we gain more control. What control? To control other people? To control our conditions that surrounds us? No. We gain more self-control. The moment we gain more self-control, we experience freedom. Tanawa ang mga tao may self-control. Asa ni ending? Prisuhan. Kung di ka ka-gain og self-control, padong yung kas prisuhan. Di manggani ka padong sa prisuhan, prisuhon ka, mga igsuon, sa unsa man, limitasyon sa kinabuhi, kawadon sa kinabuhi, problema sa kinabuhi, sakit o kasakit, kanang puro na prisuhan.
niyo ison? So, ang word honor, balik ta sa word honor, ha? Unsa gisulti sa Bible, whoso curseth his father and his mother, his lamp, unsa gisulti, shall be put out in obscure darkness. Tangtango ni mong lampara, unsa pasabot ana, ang imong desisyon di na magtunong. Ano man, wa naman kay respeto, not only kay wa kay respeto, gitunglo pag yun mo imong ginikanan. Nya wa man mo ingon ang Bible, honor your buutan nga father and mother. Wa man. Wa man mo ingon ang Bible, honor your buutan nga father and mother. Wa man, unsa pasabot ana? Kay wa man gibutangan, apil badlungon. Nya karon, tan-aw nato mga igsoon ang word honor, ang bali. Ang opposite definition sa word honor is blame, convict, arraign, criticize. Blame, aritas blame. Blame. Pangutanon ka, ngano nakalisod-lisod man kay pobre mo ako mamang papa? Blame na. Wa man goy nabilin nga katigayunan ako mamang papa? Blame na. Ngano wa man kay grado? Awa man gud ko na pa-eskwela ni mamag ni papa o na man lagi nakahuman. Na may nakahuman eskwela, wa pa eskwela sa ginikanan. Naning kamot og mayo. Pero ngano wa man ka malamdag kay ni sukol man ka. Nya gitunglo ni mo imong ginikanan, di way lamdag nga gikas Espiritu Santo ni abot sa to pangunahuna. So muna mga igsoon, it's about time nga atog yung lig-unon ng pamilya. Ngano man? Ang lig-on nga nasod mga igsoon, nanukat lig-on nga pamilya. Once ma-impose sa to ang disiplina sa pamilya, nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Matingala ka ba, ngano man nga na may malas-malas, ako nagikaingon, ang pagpadagan na to sa kinabuhi na to, pirmiro nagsalig tas kusog, karon kay naedukar ka, ang pagpadagan sa imong kinabuhi, nagsalig ka sa imuhang mental abilities, mental loss, tungod sa imuhang accumulations, mental loss. As our consciousness is evolving higher, ni-evolve imong consciousness padung sa babaw, you gain access to higher laws. Higher laws, kini atong gi-discuss ron, higher laws man Tingala ka, highly educated ka, galutod-utod ang imong title nimo. Sobra ka bright, pero critical kay kas mga tao nga nasa imong palibot, nagtuo ka nga ikay bright. Kini ra ba pong bright mga igsuno? Ang ilang panan-aw sila ray pinaka-bright sa kalibutan. Nga tanang tao nga nasa ilang palibot bugo, sila ray kamao. Kana, dako ng problema mo na matingala ka, ngano nga daghas mga bright nagkalisod-lisod. Ngano man, tungod sa garbo. Tungos garbo. Di gani ka makatos pagpaubos, malas-malason jud kasi mong kinabuhi. Nga naman, you are so critical to everybody that surrounds you. Ya kini ra bang atong paghigugma sa Dios, di ra ba gina ma-realize kundi tam katon paghigugmas ng silingan. Amo na mo ingon ang Biblia mga igsoon. Ay ko mo ingon ang Biblia mga igsoon. Ay sa paghisgot og gugma sa Dios kundi ka kay mo kamao mo higugma sa imong silingan. Unsa mo sila mo paghigugma sa imong silingan? Wa gay ka mahigugma ana imong banag anak nga naa sa imong palibot. Gisigihan gani imong panabi sa imong silingan ang diferensya sa imong bana o sa imong asawa? Adi na magsilbi. Nakuha ko yung mga igsoon. So, mutingala ka ba nga naman sakto ko sa education. Malas-malas man akong kinabuhi. There are things that you have violated along the way. Usan ni mga igsoon sa mga butang aton tanaon. So, ang opposite definition sa honor is blame, convict, criticize. Gipasa nimo sa imong ginikanan ang imong sayop. O sila manggudi nga na miserable akong kinabuhi tungod manggud nila. Sigihan mo pangitag sayop, sigihan natong pangitag sayop ang atong ginikanan which is dili mao. Ano ko ako mga igsoon? Muna ayo mo kalimot atong illustration nato mga igsoon nga kini bitaw magsiit ag yaw-yaw bitaw nga mahal ang bugas, mahal ang palaliton, mahal ang etanan. Ganong na pa malagi naka-afford. Ganong na pa may mahal ang bugas, mahal ang palaliton. Giblame na to sa naninda nga mahal kay ang pagpamaligya. Pero ang kamatuoran, wa gyud mo atubanga. Unsa ang kamatuoran? Dili ka ka-afford. Wa kay kwarta. Mao nay kamatuoran.
Unya ari po sa spiritual, kung magsigit ang komentaryo, aka na siya, wala siya batasan nga pagkaanak. Aka na si bra sister, tabi ana, awad lisod kay na kinaiya. Ako na lang ang kamatuuran, nga wa kay kapasidad mo higugma niya. Wa kay kapasidad mo pasaylo, wa kay kapasidad mo paubos sa iyang presensya. Ngano man, mag-abot man ang inyong garbo. Nagkuha ko yung maigsoon. So again, honor the opposite of honor is blame, arraign, convict, criticize. Imong i-criticize ba? Pangitaan mong sayop. Kini mo ni muna. It's not healthy. Nga naman, ang bata bitaw nga sigihan mo criticize mga igsoon, maglisod na niya kita sad mismo magsita criticize, mo lagi to giingon station niya. Ang kinabuhi murag sayaw. Nindot kay nga illustration, no? Nadugangan ko. Kinabuhi murag sayaw. Magsigit tag panaway sa uban, ang stepping nila di mao. Madugay na itong binantay sa ila nga itong adi na mo kanimao. Di ba? Uy, hala na. Sure, di na mao yung stepping. Sige, tanaw. Di mo na mao. Kalidadis na imuha. So, in other words, ang kinabuhi, mga igsoon, iyahay tag bantay sa ato ang kaugalingong sayop o kausaban. Sagdahin na sila. Dili na nato responsibilidad. Atong atimanon ang atong kaugalingong responsibilidad. Okay? Okay, padayon ta. Ephesians chapter 6. Okay, atong topic, part 2 ni siya, to honor, part ni siya sa atong to honor your father and your mother. Honor your mother and your father. So, ang second topic na to diri is to honor and to obey. Mao ni atong topic this morning. To honor and to obey. Okay, palikog ablis yung Bible, Ephesians chapter 6, verse 1 up to 4. Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Children, obey your parents in the Lord. That is, accept their guidance and discipline as His representatives, for this is right. For obedience teaches wisdom and self-discipline. Take note ha, for obedience teaches wisdom and self-discipline. Verse 2, honor. What do you mean by honor? Esteem, respect. Value as precious your father and mother, and be respectful to them. This is the first commandment with a promise. Verse 3, mga igsoon, kabaw mo kung sigisulti, so that it may be well with you, and that you may have a long life on the earth. Okay, palukog basas binisaya. Mga anak, sanglit, mga Kristohano man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang gusto. 2, ang unang sugo kadunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan, ug kini ang saad. 3, aron ka mabulahan ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. 4, mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon, ang umaha sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulungan. Okay, diya lang. Okay, kuto, hunong lang tas verse 3 sa ha. Kay lahi na nga topic na tong verse 4. Children, sa King James Version, kato ganina akong gibasa, amplified to. Karon basahon na to sa King James ha. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Verse 3, that it may be well with you, and that thou mayest live long on the earth. Grabe no, nindutas promise Ginoo no? Okay. Now, ang question diri ron, mao ni. First question, does honoring our father and mother means that we should always obey them? Okay. Atong binisayon. Ang atong pag-honor sa atong mamag papa, kinahanglan bagyod nga ato silang tumanon sa tanang panahon. Lahi ng pagtuman, lahi sa ng pag-ispito. Nga naman, obedience is subjective. Nagdepende sa sitwasyon. Nagdepende sa sitwasyon. Okay? So, question, balikan ako. Does honoring our father and mother means that we should always obey them? Answer.
To honor our parents means we have to obey them in all things. Tumano na to sila in all things. 1, moral. 2, legal. 3, good and spiritual, but not in those things that are against the law, against morality, evil, or unscriptural. Pag ang imong ginikanan, sugoon kas pagpangawat, akana, ayaw yung tuman, di mo na mao. Pag sugoon kasi mong ginikanan nga, unsingan anang pangawat, patyadong, taguy akong kinawat dong, ayaw yung apil-apil, ana, pa, imuhar yun ang problema pa, di yung apil, ana, kay kibaw na yung kag, unsay resulta, ana. So, nakuha ninyo, tumano na to sila when they talk about morality, pamalaod, o unsa man, unsa pa, good and spiritual, but not in those things that are against the law. Spiritual gani, ikaayo gani sa pamilya, ikaayo sa imuha, kana, tumano na to. Pero pabuhato na gani tagbutang supaks Biblia, adi na na mao. Ayaw po siyang singgiti, kay di na mao. Kay we have to maintain our state of respect sa itong ginikanan, labi nagmusod ka o estado nga di nimo siya tumanon sa butang iyang gipasugo sa imuha. Okay? Nakuha ko yung mga iso, nasabtan ninyo? Okay. This means to honor our parents is an absolute command, but to obey is subjective. Okay, nasabtan na nato, no? It depends on the conditions of legality, morality, goodness, or spirituality, because to honor does not mean we have to obey always. Now, question number 2, Mauni. How do we honor and express disobedience when things are illegal, immoral, evil, or not spiritual? Answer, mo ni tubag. Disobey without disrespect. Ayaw tumana, pero ayaw wag tanga imong pagrespeto niya. Ayaw siyang tumana kung pahimuon kanyang butang dili mayo, pero ayaw jug wag tanga ang imong respeto sa imong ginikan. Diri ta nga hagbong. Dili lang kay kamo, kung dili kita tanan apil ko sa kaniadtong panahon. Nganuman, kaya sa atong pagsupak nila, huwag tang naman po nato atong pagrespeto, which is dili mao, dili maayo. Disobey without losing your, unsa man? Disobey without disrespect. Okay. Politely decline the request, express your dissenting opinion with love and a low tone of voice. Low tone of voice. Say, kining anak, labi nagdi nakakontrol sa kaugalingon, mudako po ang tingog. Banghagan po ang ginikanan. Dili na mao. Nga naman, ang pagsaka sa tono, sa tingog sa anak, it's a sign nga wala na ka mo respeto sa imong mamagpapa. Dili na mao. Okay? So, padayon ta. Ephesians. No. Balikon ako. Ayaw wag tanga. Ayaw patasa ang imong tuno sa imong tingog, ha. Now, karon, take effort not to offend the feelings of our parents or elders. Bantayan na to nga dili ma-offended sila sa ilang pagbati towards atua. Kay naamay mga ginikanan nga nakahibaw sila nga nasayop sila. Kahibaw sila nga nasayop sila, pero the way nisulti ang ilang anak, parte ng taasa sa tuno to the point nga ang imong ginikanan mubarog na gyud hinoon sa iyong pagkiginikanan nga di na gyud hinoon mo angkon sa iyong sayop. Nganuman, ang tuno nimo di man mao. Dili man bot pasabot nga wala mo dawat ang imong inahan o amahan nga nasayop siya. Wala niya dawata ang imong pagbadlong tungod sa tuno sa imong tingog. Kaya nalimot man ta nga sila mo nagpakahon sa tuwa. Okay? So Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, that is, accept their guidance. Dawato na to ilang guidance. Disiplina as His representatives, for this is right, for obedience. Obedience teaches wisdom and self-discipline. Kini bitaw paggiya sa ginikanan nato mga igsuon. Kung tumanon lang yun sa bata, makadevelop ang bata o gitawag na itong self-discipline.
Disiplina sa kaugalingon. Now, karon, kung dili na nimo i-impose, gitawag ni siya self-discipline, kay ikaw mismo mo disiplina sa imong kaugalingon. Kay kung lain na gani mo disiplina na to, lahi na nga istorya. Nakuha ko yung mga ison? Pag lain na gani mo disiplina na to, lahi na nga istorya. Nga naman, asa man ka disiplinahon? Kaya di man yung kakadisiplina si mong kaugalingon. Adto ka disiplinahon sa asa? Sa landahan. Naanay lain mo disiplina ni mo. Ano man, di pa kakadisiplina si mong kaugalingon. Ingnon ka, Dong! Hunungan na nandun ka, Dong! Di man yung kadisiplina. Dong! May mayan o bayas ginikanan. Kaya di naman pwede dukdukon, di na pwede bunalang, kaya dako naman. Dong! In town, Dong! Pagpugong yun, Dong! Hunungan na Dong! Kaya di man yung kadisiplina sa kaugalingon. Halain na mo disiplina. Yan na nang kinabuhi. We need to practice self-discipline. And that is the result of proper guidance ginikanan. Kung naay proper guidance ginikanan, kung naay proper guidance sa ginikanan, na nurture ni Mugmayo imong anak, na nurture ni Mugmayo, nagiyahan Mugmayo, mauna ang imong bata achiever. Nga naman, ngano nahimo mo siya achiever? Tungod siya disiplina sa kaugalingon. Sud kag military, unsaon man ka dito? Ay, tuliron ka dito. tuliron ka. Nga naman, sibilyan man imong utok. Ang kining sibilyan, pag mabikil na gamay, isong na di na sila mo respeto authority. Sod sa army, sod sa police, sod sa marines, sod sa scout ranger. Di ganit ka mo respeto sa imong CEO nimo, pitik jud ka. So nakita ninyo mga igsoon, ang atong relationship sa Ginoo ingon ana. We are going through trials and testings. Ano man, ang purpose sa Ginoo is to develop in us self-discipline, self-control. Gitudluan ta mga igsoon, pagrespeto sa authority nga gibutang sa atoa. Kanang imong mamang papa gibutang na diya as authority sa Ginoo sa imuha. Ano man, naasay gitudlo sa ato. Naasay gitudlo sa ato. Mo bitaw na mga igsoon, kung naluoy mo sa inyong anak, may mahigyod kundi na madagbunal. Ay mahigyod tung kinahanglan masamtan nimo. Ngano man, kay kung magdako ka nga musupa ka, mo bitaw na malipay kay ko ba, magtan-aw ko ba sa mga bata bitaw no nga matinumanon kay sa ilang ginikanan, mulambo gyud ng dagan sa ilang kinabuhi. Padayon ta ha. Okay, wa po padung ta diha. Children, obey your parents in the Lord. That is, accept their guidance and discipline as His representative, for this is right, for obedience. Obedience teaches wisdom and self-discipline. Now, this command, kini nga command, gihatag ni sa ato atanan, because all of us are children. Kita tanan mga bata man ta. Ang uban na to diri, wala na tay parents sa unod, pero naman tay heavenly parents. Kimaw mong kinsa itong ginikanan ang Dios. Unya daghan kay nato masinupakon sa tulangit tong amahan mo na nagkamalas-malas ta. Ha? Wa ko magpasabot nga wa ka maluwas ha, wa sa ko magpasabot nga tungod sa imong pagsupak ilabay ka sa impierno. Wa. Pero ang atong gisgutan diri, malas-malason ka ba sa kinabuhi? Ngano man? Wa man kay respeto. Mas mahadlok pagukas pastor kaysa Ginoo. Ngano man? Mahadlok sa pastor, mahadlok sa elder. Ngano man? Sigarilyog maayo, banda, sigarilyog maayo. Sigarilyog maayo, pag-abot ni brother o ni pastor. Sipit sigarilyo. Pero wag yun siya mahadlok sa Ginoo nga nakakita na nga ng sige sa bulo. Mas nahadlok siya sa tao o unsay kasulti sa tao. Nakuha ko niyo mga izon. Pasayloon man tayo mong kahadlok. Nahimo na po na nato tungod sa atong kakuwang sa kaibalo. Ang Ginoo nakasabot ana. Pero once makasabot na punta, dili na po na mao magpabilin ta diha. Ano ko yung mga okay. But all of us are children. For those whose parents are still living, then we are commanded to honor them and obey them.
on things legal, moral, good, and spiritual. Now, kining honor, no? Aligrir ba kayo ni kastanan ay? Kay kining honor, no? Diha na ba na gikuha ang word honorarium? Kung saan may pasabot ang honorarium? Na mga anak, mga igsoon. Nga walay hatag-hatag og honorarium sa ilang ginikanan. Sabot mo sa nang honorarium? Muhatag kag kwarta sa imong mamag papa. Ano ko ba yung igsoon? Honorarium. Na may mga bata nga bahala na kadiya pa kay naglisod po ko diri. O di na mauoy. Bisa ginagmay lang. Syaro bisag saging di kakatag. Hello. Ngatawa sa ta kadiya. Okay. Now, a question diri ron mao ni. A third question that we need to entertain this morning. Why do I need to follow it? Anong kinahanglan man kuning tumanon? Simple ra gyud kay mga igsoon. Okay. Basahon sa natong verse 2 and 3 ha. Honor means esteem, value as precious. Your father and your mother, and be respectful to them. Okay? This is the first commandment with a promise. Naitangag nga saad. Unsay saad mao ni? So that it may be well with you and that you may have a long life on the earth. Ang atong nasabtan diri, nindot na mo respeto tas tong ginikanan kay mutaas atong kinabuhi si yuta. No, mabaw ra kay na mo nakita. Mutaas atong kinabuhi diri si yuta. Now atong klarohon na quality life. Nindot ining pagrespeto sa ginikanan kay mutaas atong kinabuhi si yuta atong tan-aw sa Grigo mga igsoon unsay nagtago-tago diri paturan ha dara. Why do we need to follow it? Because the command comes with a promise. Ang sugo na tangag nga saad. Ang tangag nga saad mao ni, so that it may be well with you and that you may have a long life on the earth. The word well, W-E-L-L, the word well, sa Hebrew, kabaw mo kung sana, iyoyo. Iyoyo. Murag yoyo, no? Iyoyo. Kabaw mo kung si pasabot si yoyo? Gika na siya, mga igsoon, sa 2095 Strong Concordance. Unsay pasabutan na? To be well off. Kasabot mo sa nang, moingon sila, amay man na siya, kay well off man na siya. Siya pasabutan ng well off. Wala maglisod. Spiritually, wala maglisod. Mentally, wala maglisod. Physically, wala maglisod. Financially. Unsa ang well sa Grigo? Iyoyo. Iyoyo. Dili iyo. Iyoyo. Unsay pasabutan na? To be well off. Mono matingala ka ba nga? Nagyo ko yung naobserbaran mga igsoon, ng mga anak. Nga, kanang mga anak bitaw nga taas kay respeto sa ilang ginikanan. Imong subaya, tanawa. Pamalandungig bayo, tanawa na. Makatolikong maborn again. Bisans katoliko. Bisans born again, tanawa. Katong masinupakon sa ginikanan, proting lisuda. Lisod. Tanawa tong mga anak, bisag ang ilang amahan, bisyoso, gigugma nila. Uy, asinso. Ano ba? Nung sa may isultis Biblia, honor your mother and father, waman maingon. Honor your buutan nga father and mother, waman. Pati padlungon, apil man. Muna, ubang mga igsoon, maingon. Grabe mga ka, unsa mga brad? Gipatuyangan mo na ni mong bisyo ni Papa. Wow, wala na akong patuyangin, ganahan lagi sa Papa, anak. Nung ko mahiwa, nag-iyam ng gusto. Sige, hamtaw na kong maymay. Ako lang nang ipapuyo disco Suko ako ba mga igsuon? Nga naman. Kailang papa nila, silang pananaw, badlungon man. Pero katong mga anak, nagipangga ang ilang mama, bisag ng laki. Ay, nasinso. Sabla, lisod na mong igsuon, konsentidor na sa kabuang ni mama. Konsentidor na sa kabuang ni papa. Ay, nasinso mga igsuon. Nga naman. Naay mga anak nga wala manghilabot sa problema sa ilang mamang papa. Ilang papa naikabit, mama nila naikabit. Lamang-lamang lang sila. Hatag ayuda. Ay, dagan sa kinabuhi. Di konsentir ba to sila? Wala Giganahan ba to sila? Gibuhat sila mamang papa? Wala po. Pero ang respeto, mawa.
Kaya ko yung ison. Sekreto. Kita kasi mong ginikanan na problematic kay na, ay, pag-apil-apilan na iyang problema, iyang kinaiyan niya, iyan ang obligasyon sa Ginoo. Di na nato problema, masayaw tag ato Sayaw lang, ninduta lang yung sayaw. Bahala na sa sinayawan naman ang kadimao. Ano man, wala man kadimao yung stepping niya, di na mo problema. Basta imo stepping ni mo, tarungan lang yun ang stepping mo niya. Sige, tagbantay nila na, hindi mo kadimao, atong stepping na to. Hallelujah. So, this means that when we practice respect, take note this means that when we practice respect to our parents, elders, apil ang elders. Kay kung wa na kay ginikanan, bisag naapay mong ginikanan, unya diri mga igsoon kay pamilya ni atoa, kita kag mga elders diri atong respetuan. Usahay mga igsoon, nawa na sa atong kultura ang amin. Ay, ang amin, oy, kit matiguang ko, di na mao. Tudluan na nimo mga bata nimo dili mayong pamatasan. Ngano man? Sa ubang balay gi-practice ra ba na? Nya Pilipino ra bata. So muna diri mga igsoon ato nang i-practice. Na yung mga bata diri kinahanglan mo amin gyud mga tiguang dili pilion. Amin gyud. Kay amin mga igsoon, it's a sign of respect and honor. Nga bantay mo sa mga katiguangan kaniadto, inig-abot og alas 6, tanang bata linya amin. Di na mo amin oy. Biyaan lang ka ditso. Tudlo ginaton ang mga igsoon para unsa man, dili para sa ato ang kaugalingong benepisyo, para sa benepisyo nila. Okay? We have to respect our parents, elders, older people, and those in authority. It gives blessings. Take note. It gives blessings of, unsa man, prosperity in our finances, health, relationship, even our emotions and mental wellness. Mapanalanginan ka, bantayan ng mga bata ang masipakon kay silang ginikanan. Bata pa, nanay gipang mo. Wa pa kabot og 50 ni linya nas mercury kay mo palit og maintenance. Ngano man? Sa sobra niyang kalagot siyang mamagpapa mga igsoon na high blood siya. Grabe ganyan laguta siyang mamagpapa na high blood siya. Di gina mao. Okay? Okay, some of the so-called bad luck, malas sa negosyo or in life that we go through is sometimes a result of our disrespect to parents, to elders, or older people in the street. Gitawag bitaw itong malas-malas. Okay, naghisgot magyuta dili naman physical loss atong gisgotan di na pud mental loss kundi higher loss above the mind na, beyond the mind na. So kini nga loss beyond the mind, this is the loss that exists in the kingdom of God. Kini nga mga balaod diri siya, balaod sa gugma, balaod sa pasaylo, balaod sa pagpaubos. Unsa pa? Respeto, balaod sa unsa man, pagrespeto sa imong ginikanan ug sa mga katiguangan, naa na diri. Ato nang tumanon mga igsoon, mayon dagan sa atong kinabuhi. Okay? If we are not well financially, physically, emotionally, or mentally, maybe somewhere along the way we have violated the 5th commandment. Ay mo kalimot ato kung gisulti mga igsoon na, we cannot go beyond the law by violating the law. Ay gid mo kalimutan na, we cannot go beyond the law by violating the law. But kini, a spiritual person does not need the law, but he will never violate the law. A spiritual person does not need the law. Wa siya magkinahanglan sa balaod. Pero he does not violate the law. A carnal person, immature person, kana siya mo'y nagkinahanglan sa balaod and yet he violated the law so many times. Baliko, we cannot go beyond the law by violating the law. Gusto ta mo go higher sa itong relationships Ginoo, we have to unsa man obey the basics. Basic ni. Part ni sa po kasugo mo ingon nga tao, awa nay balaod ro, ani balaod sino way balaod.
Nawa ba na ng ayaw pagpatay og sa imong sikataw? Nawa nang ayaw pagpatay? Ay suway ko nung patay, tanawon tungod babalaod. Ba adtog yung kasalandahan punta. Nawa bang pagrespeto sa Ginoo? Wa nay balaod oy. Wala nay balaod kay grasya na oy klaruhan nag define. Ato nang klaro og define. Ha? Kuha ko niyo mga igsoon. Now, second to the last question, how do we respect and honor our parents and elders? How do we respect and honor our parents and elders? Tubag. Do not strike them with a hand or with the words of your mouth. Di ito ta manapat. Pero ang atong words na to, hait kayo. Sakit kayo. Nga naman, ang imong pag-insulto sa mga tiguwang, sobra na. Di yun na mao. Dili yun mao. O dili ni mo dapatan lagi. Pero mo pitik ka sa text. Murag gibunala ni mong og 2x2. Text na to ha, text. Pero sakit kay kagitiksan. Dili na mao. Do not strike them with a hand or with the words of your mouth that cause them to suffer physically or emotionally. Do not curse them when they commit errors. Na may mga anak kapag kasipyat inahan, ignorant, grabe sa di mo bugua, sa di mo maoy, di na mao. Paminaw, good man, kawa kay grador, ako nakahuman ko, dili na mao. Ikaw pa no, di na mao imong diskartes kinabuhi. Paminaw ko anya, dako na kay imong tono. Dili, pwede man na nimo hinayon pagsulti, unya imong i-paraphrase imong statement. Pa, suway ko nun yung ani pa. Tanawa lang ako ang suggest sa imo ha pa. Tanawa lang. Tanawa nung pagsulti. Kay kita usahay. Tungod kay feeling na to, kamao na ta. Agoy, dritso-dritsoon na lang to itong mamag papa. Kay nakahuman na ta, mauni, atong mamag papa. Tanaw na mo si mong mamag papa, wag kahuman. Unya ikaw nakahuman ka, nako, bantayanan na. Bantayanan, gina kayo. Ako nyo mga okay. Ako nang gi-record. Inig-upload na ko ni YouTube, ipampasa ni inyong mga anak. Kaya makaduhog inyong mga bata ninyo. Hallelujah. Okay. Do not curse them when they commit errors. Do not talk at their back. Love covers a multitude of sin. Ayaw ipanabi ang imong mama, papa. Kita tanan ani nangahulog ta. Ngano man? Ato man nang ipanabi silingan. Mama, papa, way mga klaro. Ay grabe ka istanan oy. Si dili na mao. Ba mo kun sige sultis Exodus ay mo kalimuta 21 verse 15. Whoever strikes his mother or father or his mother must be put to death. You will be living in a state of separation. Verse 17, whoever curses his father or his mother, Exodus yapo na, chapter 21, whosoever curses his father or mother or treats them contemptuously must be put to death. Taika, we will be living in a state of unsaman. Violation of the fifth commandment. Kung ma-violate na to ang sugo sa Diyos, unsa ito ma-experience? We experience limitation. We experience limitation in all areas of life. Supply and abundance is hard to flow in us. Lisod kayo ang pangwarta. Pertig yung lisuda. Sugda na to ni. Kung wala kay ginikanan kay namatay na imong mamag papa, atong sugdan sa elders. Namagit yung mga elders diri. Namagit yung mga byuda diri nga wa na intay mga bana. Kana tagaan nato nag priority kung gusto ta nga mo kuan. Gusto ka mo breakthrough kana mga elders ato diri ato nang taga-agrespeto mga igsoon. Every now and then tagaan nato honorarium. Hello. Ako na kay impression sa imong kasing-kasing nga imong i-bless ter kunsing nang kunsing. O kad na i-bless nimo. Kung naa kay impression sa imong kasing-kasing nga i-bless nimo tong mga single mom o katong mga bata nga wa nay mga ginikanan ato tong panalanginan. Pamilya ni ato adiri mga igsoon, di ni relihiyon. Ako mo mga igsoon. Okay. Padayon ta. We may not obey all the things they say to us.
Because it may not be morally, legally, or spiritually correct to do so. But we must maintain the respect, the honor accorded to them as representatives or messengers or servants of God, sent to take care of us, to teach us a lesson, or discipline us. Kini na itong gibuhat ron, form of discipline man eh. Di man na pwede mga igsoon nga mag-impose tag disiplina nga way training. Magkuyog man ang training of discipline. Na master na itong disiplina, unya wa kay training, di man na disiplina, abuse. Kaya wa man po kay klarong gitunlo. So training and discipline must go hand in hand. So dire, what God is doing right now, He's training us, and at the same time, He is teaching us to impose. We ourselves must impose self-discipline sa atong kaugalingon. Ako yung mga zone? Okay. All persons of authority may be our parents. Tanawa ha. All persons of authority may they be our parents, elders, older people, or government people. They are allowed by God in our lives to teach us and mold us. Whatever they do is their own responsibility. Unsay ilang gibuhat, ilahan ng responsibilidad. Okay? What we do with what they do to us, what we do, unsay imong gibuhat, sa ilang gibuhat sa imuha, it is our own responsibility. Hard and strict parents. Kanang hard kay nimong ginikanan, stricto kay nimong ginikanan. Never cease to give us a hard time. Not until we are changed into the image and likeness of Christ. Usahay, kining ginikanan, mao sa nisipyat, no? Pero wala gyoy ginikanan mga igsoon nga ang intensyon dili mao. Usara gyoy intensyon sa ginikanan nga ang ilang anak moasinsos kinabuhi ug ang ilang anak mausab. Ang sipyat ra gyud ginikanan no, ang implementation. Ang pamaagi. Diha sila masayop. Pero ang ilang intensyon no, kung imo lang yung tan-awon, ang kasing-kasing sa imong apuhan o sa imong ginikanan, nindot ilang intensyon pero ang ilang lang implementation di mao. Pag-usap mo ba? Di ka mo, lamparo dito. Nindot ang intensyon, pero ang lamparo, dili. Ha? Nakuha ko yung mga igsoon. Nindot kayo ang intensyon. Ay, walay ginikanan ko. Maghunahunag nindot siyang anak. Pero ang pamaagi lagi, dili na mao. Kaya na may mga anak, mga igsoon nga, kinahanglan, inekstorya ni mo, nak, ali na ko diri, nak. Ang mga bata ron, lahi na. Kinahanglan imo sang ulu-uluhan. Dudong-dudungon. Kaning anto, sa among panahon, ni Minsi, kay kami man ang generation nga naka-experience ba sa Gen Z, millennials, o sa mga generations katiguangan. Ang among generation kaniadto magkinto sa mga ginikanan. Karon lahi na. Ang mga ginikanan na o ang mga apuhan, muy magkinto silang mga anak maghikog uri ani mga bata. Ayaw, tarungan na kay basig maghikog. Kaya daghan mga batanon nga nagdepresyon ron. Lahi ang mga bata antuna di maghilak. Kanang 20 kabunal, dadi na ko. Antuna di nakapahilak na ko, kundi nakamutog 50. Kimaw di silang minsi, kay punalan man ning father na ko, diha nga nagyot sila sa gawas, di magsinagitay min Brian. Di ka mo itong 20, oy, di ko mo syagit, oy. Di, unsay nitabos mga bata. Kung sa army pa, saktos training. Ngayon, hindi mo gawas kalibutan, hindi mo kakitag sinong bagay, di mo dagan. Ano man? Anad skulata. Anad skulata. Di man ko, nakato mo kong ginikanan mga ison. Salin sila sa gubat ba? Splinter bito sa gubat sa mga hapon, mga ito mga ginikanan. Gipatubo gyud ang mga anak nga ugnay kumbati di gyud mudagan. Ang mga bata ron kay kapayaso naman. Gamay lang kurit no. Nagdepresyon na skilling. Muna mga ginikanan ron. Nagkinto na sila mga anak. Naunsa naman taon ni, oy. Ang mga anak, ang mga ginikanan na may nagkinto. Muna mo ingon dyan ko, ayaw ginin taon sis. Tarungag imundahay mong bata ni mo kay. Ang depression ron sa mga batanon, taas kayo. Unya, ang mga batanon ron niya, kana bitaw, iluom bitaw nila ilang mga kasakit bitaw. Di na mo sultis ginikanan. Sa among panahon na ito na, wa na, oy. Wa na, oy. Wa mi pakialam na ito na. Kiat yapon.
Akulatan na bon, pagkiyat ka bon. Wow, way timaan. Way timaan. Nabay depression, wow. Karon, tungod ka bright sa panahon. Ang mga bata na bright na, inig-imo ng bunalan, may na kayo mo kwinta, o magkatarunganon ba sila atong klases bunal, o angayan ba sila atong klases istorya. So mo na ang giingon, kita karon kinahanglan tag wisdom. Unsaon pagda nila, magkinto na ta, naunsa na ni, ang ginikanan na magkinto. At tuon na, kita mo'y magkinto. Magbasa ka ng newspaper akong lolo at tuon na sa atlas mga igsono. Magbasa, no? Hinay gimiglakaw mga apo ba? Hinay gitaon, kay si lolo nagbasa ng newspaper. Ako iyan. Dagan nagkalit sa tunga, loko, to na newspaper, lambo sa lubot. Sininyasay mi, ayok saba kay si Lolo na to. Wag kiti saba. At turatas gawas magduwa. Karon matuog karon ang imong anak naglukso-lukso sa kilid. Ang apo naglaambak-ambak, saba kayo ang apo. Wa na lang, okay na lang po sa apuhan kaysa maghilak ang bata. Okay lang, sige, lukso-lukso lang mo na. Karoto ko diri. Muna mga igsoon, hinahinay tagpisil sa respeto. Ato ning ipisil-pisil. Kaya nga naman, nainindot karaan nga nawa. Kinalan, ibalik-balik na tong hinay. Di magay siguro na ito mabalik tanan, pero at least in town, ang respeto magpabilin. Ang respeto mga igsoon, magpabilin mga igsoon. Kaya kini mga bata, kung di ni makatog respeto, malas-malason ginis kinabuhi. Ha? Muna ato hinahinay yung tudlo sa ila. Okay? Last question. What does Colossians chapter 3 verse 20 mean when it said, obey your parents in all things? Paling kong basa, Colosas 3, versikulo 20, alas katapusan. Colosas 3. Colossians chapter 3 verse 20. Pag masinugdanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Okay, what does Colossians 3:20 mean when it said, obey parents in all things? Now children, verse 20, obey your parents in all things, for this is well pleasing unto the Lord. Now, the word all does not mean we have to obey. We obey hook, line, and sinker that all parents, elders, or those persons in authority tells us. Kaya matod pa ni Charles Spurgeon, mga igsoon, pag-iitan nga magwawali, sa early 19th century sa England, mao ni comment ni Charles Spurgeon, the word all here speaks of a class or groupings of things. So in short, it means all things, moral, legal, good, or spiritual. As long as wala ka musupak morally, spiritually, legally, wa kay gi-violate ana, tumana imong ginikanan. So the fifth commandment does not tell us to obey evil things, but only those in the class of what is legal, moral, good, and spiritual. Ang Diyos mga igsoon, magapanalangin siyang pulong, manindog talas pagtapos. Amahan, salamat kay sa imong grasya, salamat sa imong pagsabot nga imong gina-impart sa amua, salamat sa imong gugma, salamat kay Father, nga gitabangan mo kami, nga ma-practice na mo ang among pulong nga nadungog this morning. Salamat kay sa panalangin, sa word, Father God, nag-enlighten na mo, nagpukaw ka na mo, o sa imong grasya nga nag-uban na mo, nga ma-practice na mo, Father God, ang mga prinsipyo nga imong gitudlo sa amua, nining kabuntagon. Amo kang gipanalanginan, amahan, gibalik na mo tanadong pagpasalamat niya sa imuha. Amen og amen. Praise God. Nabusog mo sa Espirituhan na pagkaon ng Ison. Salamat sa Ginoo. Kaya alas 15 pa. Praise God. Ito mga Ison, inanan.